Narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. Cotabato City, pupunuin ang Cotabato City Police Office ng outpost para mapigilan ang krimen sa syudad. Usapin hinggil sa Quick Response Team, sinagot ni Police Colonel Jibin Bungkayaw matapos sumalang ang opisyal sa pagtatanong ng konseho sa lingguhang sesyon ngayong araw. Marine Landing Team 5 nagbigay ng rekomendasyon sa konseho upang mapaigting pa ang seguridad sa Cotabato City, kabilang na ang paglalagay ng CCTV. MBLT5 pinabibigyan ng SP ng kopya ng mga listahan ng mga miyembro ng QRT sa Cotabato City. PNP Pro 11, nilinaw ang isang kumakalat na memorandum na ito ay kaugnay sa pagsasagawa ng medical evaluations para sa lahat ng deployable personnel ng Davao City Police Office hinggil sa nalalapit na national at local elections at BARM parliamentary elections upang malaman kung mentally at physically fit ang mga ito para sa deployment at hindi reassignment o transfer sa BARMM. Panukala hinggil sa pagbibigay ng 7 days forfeitable bereavement leave kada taon para sa mga empleyado sa pribado at pampublikong sektor sa BARMM, aprobado na ng BTA sa second reading. Resolusyon hinggil sa pagkakapili ng Committee on the Establishment ng Seat of Government ng BARM sa Barangay Sarmiento, Parang, Maguindanao del Norte bilang lokasyon ng Bangsamoro Government Center, pinagtibay ng BTA Parliament. Panukalang pagtatatag ng Trade and Tourism Center sa Cotabato City, Lamitan City, Marawi City, Jolo, Bungao at Tawi-Tawi sumalang na sa first reading. University of Santo Tomas magiging national headquarters para sa 2025 bar examinations na gaganapin sa September 7, 10 at 14. At Shearline at Intertropical Convergence Zone o ITCZ nakakaapekto sa klima ng bansa. Hindi naman pwede na we just decommission na wala naman. Kailangan masunod kung ano yung proseso. We are talking about here 80 billion a year. Every individual in the whole region of BARM wants development, and that's the reason why we ratified the DOL. That was the dream of each and everyone living in the Bangsamoro. Gusto kang paalisin sa kabila ng zero na pagmamahal. Panahon na ba para mag-repeal at mag-ibayin ang mechanism na tumatakdaw sa panahon ng ANC at MIS? Para maging isang dominant political party ang Partido Federal ng Pilipinas. Committed to learn more about law, to learn more about society, how politics works, and how justice can be delivered. Assalamualaikum, mapyang pagabi sa Lacano, Langon. Magandang gabi. Araw po ngayon ng Martes, 18 sa buwan ng Pebrero taong 2025. Ako si Lirio Bompat at narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. Pupunuin ang Cotabato City Police Office ng Police Outpost ang buong syudad upang mapigilan ang krimen sa buong Cotabato City. Ito ang sinabi ni Police Director Jibin Bungkayaw sa sesyon ng Sangguniang Panglungsod. Paiigtingin din ng pulisya ang Oplan Kapkap Bakal sa gitna ng ipinaiiral na COMELEC gun ban. Meron po siyang firearms, sword, and long sa mga although some of these requirements will be provided by the regional office or the Philippine National Police, especially dun sa firearms, personnel,
radio on that sort, but these others will be provided also by the regional office, but of course with the support of the community also, if there are funds for that matter. But for now, sir, hindi pa siya kailangan kasabay yan eh. Pag mag-add tayo ng stations, add din yung personnel. Or sufficient na yung ano natin. For the meantime, 20 sir, personnel. ma-cope up pa yung personnel natin na ilagay natin dyan sa mga area. But kaya namin yung personnel, pati yung firearms. Pero ang magiging problema dyan, sir, yung pag-sit up natin doon sa pubo. Kung bahay-bahay nila, doon yung tirahan nila doon sa area. Kasi mahirap din pag deploy natin yung 50 doon, walang mga matirahan, walang computer, walang electricity, water, and other internet, and others. Sasakyan, pwede sasakyan, makapahiram yung mga ibang station na may dala-dalawang sasakyan, pwede yun. Firearms, may dala-dala ng baril yung pulis na yan, short patilong firearms, but yun ang kuha talaga, yun ang magiging problema doon sa pag may initial fund na deployment, especially doon sa deployment na yun. So I ask a question, sir, because according to your presentation, you are planning to add or ongoing yung pag-add nyo ng mga outposts. Kasi kung effective yan, on the part of the Sangguniang Palusot, kasi kami naman yung nag-aproba ng mga budget for that eh, kung yan may programa ng city government. At kung sa tingin po ninyo, effective yan, on our part, sa Sangguniang Palusot, wala kami problema. Tutulungan namin at aprobahan namin yan. Kasi kailangan natin pagtulungan. But kung sa tingin natin na hindi naman siya effective, yung pag-add, then baka merong alternative dyan na pwede natin gawin. Yun ang ano natin. Yun ang sundan natin. Yes. Kasi, anyway, we are all concerned about the city as far as their location is concerned. If that is not effective, we will change. We will reconfigure the position of the outpost. That should fit in the needs or reality or the needs of the communities. Sumalang sa pagtatanong ng mga miyembro ng Cotabato City Council si Police Colonel Giben Bungkayaw matapos itong dumalo sa sesyon ngayong araw. Sinagot ng opisyal ang katanungan ng mga konsehal at ni Vice Mayor Butch Abu kaugnay sa Quick Response Team o QRT sa Cotabato City. Ayon sa City Director, nagsisilbing force multiplier ang QRT. Narito ang mga eksena kaninang umaga sa SP. Kanina nasagot ko ni Sir na ang umuo ng QRT ay LGU. Pwede ba namin malaman, Sir, any specific kung sino sa LGU? The Chief Executive or the Public Safety Office or CTRI mo or the Sangguniang Palusot? Public safety office. 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 They are under public safety office. They are under Public Safety Office. Then, the second, sir, pwede ba namin malaman kung sino ba yung team leader ng QRT team? Kasi sabi mo kanina, nagre-render din sila ng report sa police. Kaya, malamang si team leader yung nagre-render ng report sa mga police. Yung PNP na just for the record. Yes sir, yung PNP na doon, siya yung nagre-render ng report papunta doon sa regional office and specify doon na QRT or force multiplier from the LGU sir. Public safety. And the police, yung police, Mr. Chairman, ang kasama nila na nagre-render ng report para sa QRT. Okay. Okay. So, yung nag-lead, sir, yung nag-lead nung team, QRT, yun yung mga nagsusupervise sa kanila. Ang police lang po ba yung team leader ng QRT? Sir?
Or meron pang sino po? Kung ano yun, sir? Yung QRT kasi na yan, sir, yung deployment nila is may schedule sila. Bawat schedule yun, may police na kasama. And yung deployment ng police doon ay on detail basis. So every time merong detail yung police doon, yung CMFC, to supervise the QRT and then the report to the higher reporter, sir. Yung police po ba sa may coordination sa mga barangays natin para pumasok sila sa mga barangay? Yes, sir. Initially, sir, coordination is yung policing or patrolling is part of police mandate. So we will, as far as coordination in the barangay is concerned, siguro dahil is full yung Cotabato City, I think okay lang siguro na hindi nag-coordinate doon sa barangay, although part po yan sana, part sa strategy natin. So because of that recommendation, sir, that you suggest that there should be some coordination in barangay, we will do it, sir. We will do it, sir. Kasi sir, kasi Mr. Chairman, para hindi naman ma-intimidate yung mga tao natin sa mga barangay, as long as alam ng barangay officials or the barangay tanods, papasok po yung team ng QRT or the police. Yan lang po, Mr. Chairman. Nagrekomenda naman ang Marine Battalion Landing Team 5 sa konseho ng mga hakbang upang mapaigting ang seguridad sa Cotabato City. Kabilang dito ang paglalagay ng CCTV at kooperasyon ng mga establishmento, lalo na ng mga pribadong individual. Pinabibigyan din ng SP ng kopya ng listahan ng mga miyembro ng QRT ang Philippine Marines. Isang Philippine Marine sa mga inimbitahan ng City Council upang magbigay ng update sa kasalukuyang sitwasyon sa seguridad sa lungsod. As part of our regular routine and activities, the MLT5 Your Marines here in Cotabato City is conducting 24 hours intensified checkpoint operations. 24 hours din po sa yung mobile security patrols namin and roping, and nagkakandak po rin po kami ng mechanized patrol. So, ang issue lang naman po namin na pwedeng i-raise dito is yung hindi po namin na-determine yung pagkakakilanlan ng mga motorcycle riders. Yung iba po kasi nakakap, yung iba may cover yung mukha. So, baka, yun sir, yun yung isa sa ano namin, sa mga concerns lang. So, hindi po namin masabi rin kung authorized yung motor, registered ba, or may driver's license ba yung mga nagka-drive. So with that, sir, for the record, sir, as per our data, for the calendar year 2023, a total of 59 shooting incidents transpired, wherein out of those 59 shooting incidents, 43 po, sir, emanated mula sa riding in tandem. Then a total of 55 shooting incidents, wherein 42 of those nitong 2024, sir, are also riding in tandem. Likewise, most of the victims and assailants are from the nearby municipalities. So with that, sir, we implore na yung from this council na mag-ano tayo ng registration or i-check ng maayos yung registration at driver's license para may pananagutan din yung driver. Like for example, kung hinirang ba sa kanila or ginagamit nila. So kailangan, sir, up to date na registered po yung yung mga motorcycle nila at saka yung mga driver's license ng mga nagda-drive ng motor, sir. Secondly, sir, we also implore na, as you mentioned a while ago, sir, i-reiterate ko lang kasi nandito na rin naman talaga yun sa points namin, is yung stricter measures sa pagpasok dito sa Cotabato City, sir, especially sa mga public vehicles, sir, sa van, sa bus, kasi mas ma-impose po natin ang konti doon sa mga public vehicles. Then another thing, sir, is to install
CCTV sa mga critical areas in the city. Kasi may mga areas talaga na hindi cover, sir. So, minsan kasi yung mga nag-commit ng crimes, memorize na nila or na-casing na nila yung lugar ng Cotabato. Alam nila kung saan yung walang CCTV, alam nila kung anong oras, wala yung mga nagro-ronda, alam nila kung anong oras, hindi busy yung lugar. So, I think, isa sa mga dapat i-consider natin yan, sir. Then, lastly, sir, if I may, is to implore the council na to compel CCTV owners to operate, like making ordinance, to compel CCTV owners, yung mga private, sir, to cooperate with law enforcers on CCTV footage for faster, solution sa mga crimes. Kasi hindi natin maipilit, sir, yung mga private individuals kasi sa mga concern ng safety nila, sir. So, with that, sir, a need for the legal action of the city government for the creation of a city ordinance to address the above-mentioned recommendations, sir. That would be all, sir. Thank you. Nilinaw ng Police Regional Office 11 ang kumakalat-anila na memorandum hinggil sa posibleng deployment ng PNP personnel mula Davao City Police Office patungong Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao para sa nalalapit na 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections. Ayon sa Pro-11, ang memorandum ay hindi reassignment o transfer ng mga personnel mula DCPO patungong BARMM. Ang memorandum ayon sa Pro-11 ay nagsasaad ng pagsasagawa ng medical evaluation para sa deployable personnel upang ma-assess ang mga ito kung physically at mentally fit para sa deployment. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Sa isang pahayag, nilinaw ng Police Regional Office 11 ang kumakalat na memorandum hinggil sa posibleng deployment ng PNP personnel mula sa Davao City Police Office patungong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa nalalapit na 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections. Ayon sa Pro-11, ang memorandum ay hindi reassignment o transfer ng mga personnel mula DCPO patungong BARM. Ang memorandum ayon sa Pro-11 ay nagsasaad ng pagsasagawa ng medical evaluation para sa deployable personnel upang ma-assess ang mga ito kung physically at mentally fit para sa deployment. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng BTA Parliament ang dalawang panukalang batas na magbibigay ng 7 araw na paid bereavement leave kada taon ng mga public at private sector employees sa BARMM. Ikinatuwa naman ng mga empleyado sa rehiyon ang pag-usad ng mga panukalang batas. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Patuloy ang pag-usad ng Parliament Bill Numbers 270 at 281 o ang panukalang pagbibigay ng 7 days forfeitable bereavement leave kada taon para sa mga empleyado sa pribado at pampublikong sektor sa BARM. Aprobado na sa second reading ang mga panukalang batas na isinusulong ni na Members of Parliament Romeo Sema at Abdullah Hashim. Ang proposed measures ay magbibigay ng paid leave sa mga employees kasunod ng pagpanaw ng kanilang immediate family member kabilang ang asawa, biological o adoptive parents o legal guardians, children o legal wards, parents-in-law at full-blood siblings. Masaya naman ang mga empleyado sa rehiyon sa pag-usad ng mga nasabing panukalang batas. Applicable ang leave sa lahat ng empleyado, anuman ang employment status nito. Ang Parliament Bill Numbers 270 at 281 ay lumusot na sa second reading via viva voce. Pinagtibay din ng BTA Parliament ang proposed Resolution number 565. Ang resolusyon na nag-aaproba sa pagpili ng Committee on Establishments ng Seat of Government ng BARMM base sa Resolution number 001 Series of 2024 sa Barangay Sarmiento, Parang Maguindanao del Norte bilang lokasyon ng Bangsamoro Government Center. Sumalang naman sa first reading ang Parliament Bill number 345. Ito ang proposed measure hinggil sa pagtatatag ng Trade and Tourism Center sa Cotabato City, Lamitan City, Marawi City, Jolo, Bungaw at Tawi-Tawi. Principal author ng panukalang batas si MP John Anthony Lim at co-authors naman sina
Members of Parliament Jose Lorena at Paisa Lintago. Ang University of Santo Tomas sa magiging national headquarters para sa 2025 bar examinations na gaganapin sa September 7, 10 at 14. Inanunsyo ito ni Supreme Court Associate Justice Ami Lazaro Javier sa ginanap na UST Chief Justice Andres Narvasa Lecture Series. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Sa ginanap na UST Chief Justice Andres Narvasa Lecture Series noong February 15, 2025 sa Buenaventura Garcia Paredes OP Building ng University of Santo Tomas, inanunsyo ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier na ang University of Santo Tomas ang magiging national headquarters para sa 2025 bar examination na gaganapin sa September 7, 10 at 14. Si Associate Justice Lazaro Javier ang chairperson ng 2025 bar examinations. Inanunsyo din ng opisyal na si Associate Justice Samuel Gerlan ang chairperson ng 2026 bar examination. Paalala nito sa mga law students sa crucial role ng language at legal profession consistent sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Samantala, malaking bahagi ng bansa ang makakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon maliban na lamang sa mga lugar na naapektuhan ng shearline at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating iWeather Center. Sa weather bulletin mula sa Pag-asa, makikita sa ating iWeather Center, walang namomonitor na LPA o bagyo ang Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Malaking bahagi ng bansa ang makararanas ng mainit at maalinsangan na panahon dulot ng paghina ng northeast monsoon na nakakaapekto na lamang sa extreme northern Luzon. Patuloy naman ang epekto ng shearline sa eastern section ng northern Luzon, dala nito ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. At ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa southern Mindanao. Nagdadala rin ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 20% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 20% ang chance ng ulan. 24 to 34 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 60% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng pagulan. 24 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte papalo bukas sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ng ulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 24 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 20% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 6:19 ng umaga at lumubog ng 6:01 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Maraming salamat, Naptali, at yan ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines ngayong araw ng Martes, 18 sa buwan ng Pebrero taong 2025. Muling balikan ang mga ibinahagi naming balita sa aming FB pages, iMinds Philippines at Detalye. Gayun din sa aming YouTube channel, iMinds Philippines. Bisitahin din ang aming website sa www.imindsphilippines.com. Makikita rin ang aming mga balita sa aming TikTok, X at Instagram accounts. Hanggang bukas, ako si Lirio Bompat na nagsasabing bawat araw, bagong kaganapan, bagong impormasyon, bagong kaalaman. Anuman ang hamon na ating kaharapin, manatili po tayong matatag at masaya, kapit lang sa Kanya. Magbalik na lang po tayo sa kasaysayan dahil bahagi po ito ng ating kahapon, kasalukuyan at hinaharap. Kaya makinig, magtanong at magbasa dahil iba na ang may alam. Ako si Lirio Bompat, maraming salamat, magandang gabi.